Katatapos lang kausapin ni Kevin si Cindy at Lennon. Mabuti na lang at maayos ng relasyon nila ni Juliana. Kung hindi ay baka dadagdag pa ito sa iisipin niya. Bahala sila dyan, malalaki na sila. Nasa office siya ngayon, inaayos ang mga kontrata. Tinawagan niya ang nobya sa Paris. "Hello babe, how are you?" "Hi babe, I miss you," sagot ng dalaga. "Kamustang kambal?" "They are okay. Inaayos na ni Papa ang pagpasok nila sa school next month." "Mabuti naman kung ganun babe. Thank you sa family mo at mahal na mahal nilang kambal natin." "Of course babe, dugot laman ko rin sila." "Anyway, kamusta ka na dyan?" "I'm okay, kagagaling ko lang sa isang photoshoot. Bukas na ulit ang work ko. Dito na ako sa apartment, nagpapahinga." "I miss you babe," bulong ni Kevin sa telepono. Biglang nanindig ang balahibo ni Juliana. Kahit malayo si Kevin, ay ang lakas pa rin ng epekto nito sa kanya. Parang nasa tabi niya lang ito. "I miss you too babe," sagot naman niya. "Sige, magpahinga ka na. Tatapusin ko lang itong paperworks ko. Bye babe. I love you." "I love you too babe." Binabano ni Kevin ang telepono at bumalik sa trabaho. Nakangiti habang pumipirma ng papeles. Para siyang timang. Happy na naman si little Kevin niya. Maya-maya ay kumatok ang sekretarya niya. Sir Kevin, Miss Angela wants to see you." Ano na naman kayang gagawin ng babaeng yun dito? Sa isip niya. Okay, let her in. Utos niya sa secretary. "Hey Angie, what brings you here?" Matagal na nilang kaibigan ito, kaedad ito ni Lennon at Cindy. Alam niyang crush siya nito dati pero matagal na itong nawala at sa New York na nirahan para ipursu ang modeling career nito. "May pinuntahan lang ako malapit dito kaya dumaan na rin ako," pagsisinungaling ni Angela. Si Kevin talaga ang pakay niya. Lumapit siya at bineso ni Kevin. Nailang si Kevin. As much as possible ayaw niya na sanang makipagbeso dito o kahit sa sinong babae. Baka kasi mabigyan na naman ng issue. Mabuti na yung nag-iingat. Ayaw niya na lang mapahiya si Angela kaya hinayaan niya na lang ito. Alangan naman na itulak niya. "So what brings you here?" Ulit niyang tanong. "I just want to apologize again sa nangyari sa party ni Juliana. I did not mean to ruin your party, Kevin. Hindi ko alam ang ginawa ko. Lasing lang siguro ako noon." "It's nothing, Angela. Tapos na yon. Napag-usapan na namin ni Juliana yun." "Thank you, Kevin. Buti naman at napatawad niyo na ako. Hindi ko alam kung sino pang magiging kaibigan ko dito sa Pilipinas pag mawala pa kayo. Kaibigan mo pa rin naman kami, Angel. Magkababata tayo. You can count on us." "Glad to hear that, Kevin. Salamat ha." Ngumiti siya ng matamis kay Kevin. "Oh, it's lunchtime. Can I treat you for food?" No need, Angela. Busy pa ako eh." "Please, Kevin. Makabawi man lang ako sa mga kasalanan ko." Pangungulit niya sa binata. Nagbuntong hininga na muna si Kevin bago sumagot. "Okay, if you insist." Pagbibigyan niya na lang ito para hindi na siya kulitin. Bumaba na sila ng office para pumunta sa pinakamalapit na restaurant para mag-lunch. Nadiskubre ni Kevin na masaya palang kasama si Angela. Kengkoy din at palabiro. Tawa siya ng tawa sa mga kwento nito. Magaan ang loob niya kay Angela. Ang hindi alam ni Kevin ay may kumukuha ng picture nila ni Angela na masayang kumakain sa restaurant. Kasama yon sa plano ni Angela. "So, can I call you Kuya Kevin? Alam mo namang wala akong kapatid, hindi ba?" "Pwede bang kuya na lang kita, Kevin?" "Sure, no problem. After all, mas matanda naman talaga ako sa inyo ni na Cindy at Lennon. 3 years ang age gap nila." Napangiti si Angela, parang successful ang plano niya. Kunwaring gusto niya na maging kuya si Kevin para hindi siya nito iwasan. Alam pa naman ito na crush niya ito dati. Yay! It's settled then, Kuya Kevin. Nang matapos na silang kumain ay bumalik na sila ng office. Nagpaalam na rin si Angela na aalis na at dadaan pa raw sa office ng papa niya. Tuwang-tuwa si Angela sa ginawa niya. Hindi niya akalaing pwede pala siyang maging artista. Dapat pala artista at hindi model. Napaniwala niya si Kevin na kuya lang ang turing niya dito. Kailangan niyang mapalapit ang loob nito sa kanya. Nang umalis si Angela ay saka naman ang pagdating ni Cindy. "Kuya, anong ginagawa ni Angela dito?"
Nakita ko siya sa baba. Galing ba siya dito? Sunod-sunod na tanong ni Cindy nang pumasok sa office niya. Hi, hindi na ba ako pwedeng magtrabaho ng maayos nang walang bisita? Yes, galing siya dito. Nag-apologize lang dahil sa nangyari sa party. That's all. Huwag kang magtiwala dun, kuya. Bad girl yon. Huwag ka na nang manira ng tao, Cindy. Unahin mong problema mo bago ka mamansin ng iba. Biglang sumimangot si Cindy. Did Lennon call again, kuya? Nope. Bakit ba kasi umalis siya nang walang paalam? Naiiyak na naman si Cindy. Break na kayo, hindi ba? Bakit pa siya magpapaalam sa'yo? Pati ba naman ikaw, kuya? Kinakalaban ako? Kinakawawa mong kapatid ko, Cindy. Kawawa naman si Lennon. Buti at nauntog na siya. Malamang may iba na yun pag uwi niya. That's not true! Nagngangawa siya sa kakaiyak. Look at yourself. 25 years old ka na, pero parang 15 pa din ang utak mo. Sinong lalaki ang tatagal sa'yo? Ayusin mong buhay mo kung ayaw mong mapalitan ni Lennon. Tumigil na siya sa kakaiyak. Narealize na rin ang sinabi ni Kevin. If only Ate Juliana is here, sana may kakampi ako. Bad kayong lahat. Sigaw niya saka tumalikod. Act your age, Cindy. Baka sakaling balikan ka pa ni Lennon. Natawa si Kevin. Binibiro niya lang si Cindy. Pero half meant yun. Para naman matuto. It's past 5 kaya mag-aayos na siyang umuwi. Miss na niya ang kambal. Bibili na siya ng paboritong donut ng mga ito. Hello, Daddy! Bati ng dalawang kambal pagpasok niya ng bahay. Tumakbo ito sa kanya at nagpabuhat. Saka humalik sa pisngi niya. Hello, kiddos! Hinalikan din pabalik ang mga anak. Nandito ka na pala, anak. Bati ng papa niya habang papalapit sa kanya. Pa, wala ka bang pinagkakaabalahan? Bakit parang dito ka na nakatira sa bahay ko? Ayaw mo nun, anak, may magbabantay sa mga anak mo. Alam mo namang bumabata ako kapag kasama kong mga apo ko. They are my happy pill. O siya, bahala ka dyan sa buhay mo. By the way, Kevin, tumawag ba sa'yo si Lennon? Pa, he's out of the country. Tumawag lang siya para sabihin na okay siya at wag na tayong mag-alala. Buti naman kung ganun, anak. Hayaan na muna natin si Lennon, Dad. Pumasok na siya sa kwarto para magpahinga. Naamoy pa din niya si Juliana sa buong kwarto niya. God, I missed her so much. Tinignan niya ang oras. 6 p.m. na, malamang ay 12 noon sa Paris. Paris is 6 hours behind of Manila. Maaga pa para guluhin ang nobya. Pumasok na siya ng shower para maligo. Kailangan niyang pumunta ng Paris. Hindi niya kayang ganito palagi. Bukas na bukas din ay aayusin niya ang pag-alis niya. Katatapos ng maligo ni Kevin ay bumaba na rin siya para sabayang mag-dinner ang parents niya at ang kambal. Dad, punta ako ng Paris next week. Pagpapaalam niya sa ama. What? Kaalis lang ni Juliana. Yeah, but I miss her already, Dad. Tumigil ka dyan, Kevin. Huwag kang umalis hanggat hindi pa nakakauwi si Lennon. Walang maiiwan sa mga negosyo natin. Pigilan mo muna yung kakatihan mo. Dad! Sigaw ng mama niya. May mga bata, baka marinig ka. Mukhang hindi naman sila narinig ng kambal. Busy ito sa kakakanta habang kumakain. Yumuko na lang si Kevin sa pulsya ng papa niya. Bakit kasi alam nito ang lahat ng nararamdaman niya? Napahiya tuloy siya. Bad treat naman, no? After nun ng dinner ay umuwi na ang parent niya. Nasa kanilang kwarto na rin ang kambal. Humiga na siya sa kama niya at nag-check ng cellphone. Hindi pa nag-chat si Juliana. Hindi pa nito na-view ang video na sinend niya. Na-bad trip siya nang bigla. Wala siyang magawa dahil malayo si Juliana. Natulog na lang siya ng mainit ang ulo. Nagising si Kevin sa ingay ng alarm niya. Kinapa niya ang cellphone at pinatay ang alarm. 5 a.m. na, chinek niya ang convo nila ni Juliana. Madami na pala itong missed call sa kanya. Naka-silent pala ang phone niya kagabi. Tinawagan niya ang nobya at nag-video call. 11 p.m. sa Paris. Hey babe, sorry hindi ko nasagot ang tawag mo. Nakatulog na ako. It's okay babe. Busy din ako kanina. May fashion show kami. I've seen your video. You're a bad boy, Kevin. Naalala ni Kevin na may sinend pala siya ng video dito. Napahalakak siya. Nagustuhan mo babe? Manyak. Kailan ba matatapos ang contract mo dyan? Hindi ko na kaya ang ganito. Pwede ka namang pumunta dito eh. Hindi pa ako papayagan ni Papa. Lumaya si Lennon.
Walang mag-asikaso sa mga negosyo namin. Bakit? Nasaan si Lennon? Nag-aalalang tanong ni Juliana. Ewan, nag-break sila ni Cindy, kaya lumayas. Oh no, hindi ko alam. Nagulat si Juliana. It's okay babe, magkakabalikan din ang mga yan. Don't worry about them. Sa bagay, lagi namang aso't pusang mga yon. What are you doing? It's past midnight na dyan sa inyo. Tanong ni Kevin. Nothing. I'm about to sleep when you called. Matulog ka na babe, maaga akong pupunta sa office today. I love you. I love you too, Kevin. Nagpaalam na sila sa isa't isa saka pinatay ang telepono. Samantala, busy na sila ni Jesusa sa pag-aayos ng mga papers and jewelries na imamarket nila sa Pilipinas. In 2 weeks time ay pwede na siyang umuwi para ang shop naman ang aayusin nila. Plano niya sa loob ng mall ang first branch ni tatayo nila para mabilis makilala ng mga tao. Tapos si Ate Juliana ang kukuhanin niyang model. Ngumisi siyang bigla, siguradong sisikat ang shop nila. International model ba naman ang mukha ng shop nila? Kinuha ang phone na tinawagan si Juliana. Hello Ate Juliana. Hello, did I disturb you, ate? Yes, madaling araw pa lang dito sa Paris. Galit na sagot niya. Hindi niya lang masabi kay Lennon na wala pa siya ng lakas makipag-usap. Suplada naman. Naalala niya may pinagdadaanan pala to. Kakabreak pa lang nito kay Cindy. Kawawa naman at nasinghalan niya din. Bakit ka napatawag? Sabi ng kuya mo wala ka raw sa Pilipinas. Nasaan ka? Nag-aalalang tanong niya kay Lennon. O ngayon, ikaw naman ang madaming tanong. Nasa Hong Kong ako. May inaayos na negosyong itatayo and I need your help, Ate Juliana. Magtatayo kami ng jewelry shop ng partner ko. Ikaw ang naisip kong mag-model ng mga jewelry namin. Mahal ako maningil, Lennon. It's okay, ate. Name your price. Loko lang. Sige, payag ako pero full ang schedule ko for this month. It's okay, ate. Kami na lang ang pupunta dyan sa Paris. Diyan na lang tayo mag-shoot. Sige, that's a good idea. Yes, ang bait-bait mo talaga, ate. Kaya love na love kita eh. Binola pa ako. Natatawa na ring sabi ni Juliana. By the way, Kevin told me na naghiwalay na kay ni Cindy. What happened? Niyaya ko siyang pakasal pero hindi pa raw siya handa. Nasaktan ako, ate. Naisip ko tuloy na baka hindi niya talaga ako mahal. Hindi niya nga maibigay ang sarili niya sa akin. You mean, hindi pa kayo Hindi tinuloy ni Juliana ang tanong. Nahihiya siya. Yes, ate. Kung yun man ang tanong mo. Ang sagot diyan na hindi pa. Napahiya tuloy si Juliana sa narinig. Samantalang sila ni Kevin hindi pa kasal pero may anak na at kung ano-anong kalibugan ng ginagawa nila. Buong akala niya ay maloko tong si Lennon. Ibig sabihin sa buong relasyon nila ay hindi pa sila nagtatalik at sobrang pagtitiis ang ginawa ni Lennon para makaya yon. Samantalang sila ni Kevin ilang araw pa lang nagkahiwalay ay araw-araw na nagvi-video. Namulang biglang mukha niya, tumikim na muna siya bago sumagot kay Lennon. Sorry to hear that, Lennon. Kaya nga nainggit ako sa inyo ni Kuya Kevin at kina Jack dahil nakabuo na kayo ng pamilya. Samantalang kami ni Cindy hindi pa nagkakaumpisa. Kahit first baseman lang. Don't worry, Lennon. Baka yun lang talagang gusto ni Cindy. Pero nakikita ko naman na mahal ka ni Cindy. I doubt, ate. Baka naging komportable lang siya sa presensya ko. Nakala niya mahal niya ako. Hindi pala. Naawa na si Juliana kay Lennon. Malalim pala itong tao. Akala niya ay easy-go-lucky lang ito. Iba talagang naidudulot ng kabiguan sa pag-ibig. Madami kang nadidiskubre sa sarili mo. It's gonna be fine, Lennon. Hayaan nyo na munang isa't isa. Kaya nga ate, dinadivert ko na muna ang atensyon ko sa negosyo. Sige, dahil naawa ko sa'yo. Free of charge na ang talent fee ko. Naalala niya tuloy na nagkahiwalay sila ni Kevin at pumunta siya ng Paris. Kung ano-anong ginawa niya, makalimutan niya lang ang binata. Kaya tutulungan niya sa Lennon na makabangon. Ayaw niya maging miserable ang buhay nito tulad niya dati. Really, ate? Yes, matutuwa ang partner ko nito. I will talk to my partner. Tapos planuhin na namin ang pagbisita dyan sa inyo ni Paris, ate. And one more thing, ate. Please, don't tell Kuya Kevin about my plan. Walang nakakaalam kahit isa sa kanila.
Ikaw lang ang pinagsabihan ko about my business project, sabi ni Lennon. Baka magalit naman ang kuya mo sa akin yan. Baka sabihin ni Kevin na alam ko pala kung nasan ka at hindi ko pa sinasabi sa kanya. Ako nang bahalang mag-explain, ate. Basta, ako nang bahala. Sige ate, matulog ka na dyan. Sorry sa istorbo. I love you. Nagpaalam na si Lennon kay Juliana. Pinatay ang telepono saka naman nakangising tinawagan naman ang number ni Jesusa. Hello Jesusa, guess what? Pumayag na si ate Juliana na maging model ng jewelry natin. Excited na balita niya. Juliana? As in, Juliana Jones? Yung international model? Gulat na tanong ni Jesusa. Yes, siya nga. Nakangising sagot ni Lennon. Really? Bakit? Paano mo siya napapayag? Are you related to each other? Namamangha pa ring tanong ni Jesusa. Kilala niya si Juliana Jones dahil isa ring model ang nobyo niya. Palagi niya itong nakikita sa mga magazines at model din ito ng isang napakasikat na makeup company. She's my soon-to-be sister-in-law. Pagmamayabang ni Lennon. Holy cow, Lennon! That's amazing! I'm sure magiging hit ang business natin. Nang may maalala ay biglang natahimik si Jesus at napaisip. Paano palang talent fee nun? Baka hindi natin kaya. I mean, she's one of the highest paid model in the world. It's okay, Jesusa. It's for free. Naawa sa akin kasi broken-hearted daw ako. Kita mo nga naman talagang may advantage din pala yung pagiging broken-hearted mo. Nakalibre tuloy tayo. Did you talk to Cindy? Tanong ni Jesusa, nagibang ihip ng hangin sa usapan nila. Naalala niya na naman ang dating nobya. Not yet. Saka na lang pag uwi ko ng Pilipinas. Hindi pa ako handa sa ngayon. Sige, ikaw ang bahala. By the way, paanong gagawin natin ngayon about Miss Juliana Jones? Tayo na lang ang pupunta sa Paris at doon magpo-photoshoot together with our jewelries. Hindi siya pwedeng umalis sa Paris. Madami siyang commitment. Okay, maganda yan para makapasyal naman tayo at maka-unwind ka na din. I'll tell my Chris about this. I'm sure she is excited to see Juliana Jones. Si Chris ang nobya ni Jesusa na model. Hindi na nagsalita si Lennon, pero proud na proud siya kay Juliana as his sister-in-law.